Senator Amy Marcos, naimbag nga bigat na good morning, Senator Amy. Kastamet king ka, naragsa ka baro at tawin. Nako, Happy New Year Ay, sa Happy lahat. New Year Nako, po. tapos na naman. Ayan. Saan po kayo nag-New Year? Happy New Year. Sana happy nga ang Ayan. 2026. Oho. Pero sa budget pa lang, napipirmahan, alas 10, talagang tagilid tayo dahil nagbagong anyo lang ang pork. Binaboy pa rin, aray ko po. Kahit tadtarin, hiwa-hiwain, parte-partahin, at gilingin, baboy pa rin, pork pa rin yan. Mataba masyadong ating budget, Pulakay. Ayan, at sa nakita nyo, na-review nyo na ba ng todo yan, Senator Amy? Kasi nagkaroon daw ng last minute insertions at meron daw 319 billion na insertion po sa sa lump sum appropriations, ayan, para sa unprogrammed funds, intelligence funds. Ano ba ang na-discover nyo? Ba't nyo tinawag na giniling budget ito? Bakit punong-puno pa ng pork? Paano nung nagba-buy camp kami, ako kasi yung kinatawan nung minority. At ako na lang yata naiwan na fiscalizer doon. At sinisita ko nga kung bakit. Unang-una, yung pinakamahalaga nating mga infrastructure projects sa public works at saka sa DOTR, talaga naman tinaganan todo-todo, tapyas galore. Wow. Utang natin yon sa ibang bansa, meron tayong commitment fee, nakakahiya, higit sa lahat, yung sa DOTR, yan ang inaasahan. Nabanggit mo yung EDSA na talaga namang kapalpakan. Tapyas, tapal galore. Walang ginawa. Aspalto na isang pahid lang, na traffic pa tayo ng Pasko, nakakabuisit. Pero yung DOTR, yung inaasam-asam natin, kasama dyan, yung Metro Manila Subway Project. Ayan. Kasama din Naku, yung nakalimutan ating na. North-South commuter train. Yan sana ang papawi ng traffic. Tinanggal Ala. Halos wala pa sa kalahati na original. Samantalang binabayaran natin yan, yung mga commitment fee dyan. Ewan, tinanggal-tanggal yan. Tapos yung sa public works, tinanggal rin. Ako kasi, hindi ako naniniwala na dapat tanggalin lahat ng flood control project. Dahil alam mo naman, sa limbawa sa atin, sa Cordillera, sa Ilocos, puros bundok, talagang may landslide at talagang may flood control na kinakailangan. Pero, ang nangyari, imbis na i-prosecute at hulihin, ikulong lahat ng mga nag-flood control scam, tinigil pati itong mga commitment natin sa abroad. Kalaki-laki ang kasama dito, yung Metro Manila Pumping Project. Ibig sabihin, yung Malabon, ayan, Nabotas, wala nang pag-asa yan, underwater na pati Caloocan. Naku, mahirap talaga yan kasi yung mga pump natin, di na nga umaandar. Maliban doon, kung ano-ano pa, yung Pasig, Marikina Spillway, isa pa yan. Panahon pa ni tatay ko, andyan ang pinag-uusapan. Tinanggal na naman. Wala na rin pag-asa yung Cavite-Bataan Bridge, yung Negros Bridge. Naku, lahat yan tanggal. Kung tinatanggal, tinatapyasan, ang tanong, saan naman napunta? Eto na. Sana maganda. Maganda sa itsura. Kaya sinasabi ko, giniling Kasi pork pa rin. Ayan. Unang-una, maganda sana yung mithiin na dagdagan yung classroom. Ayan. Bonggang-bonggang dinagdagan ng 85 billion. Ayan. Ang laki-laki, no? Pero sino magpapatayo? Balik na naman tayo sa DPWH. Alam natin, 22 classrooms lang sa isang buong taon. Nakakatawa kundi nakakaiyak. Ayan naman. Mga NGO na wala naman experience. Mabuti kung Chinese Chamber yan, hindi naman. Mga NGO na affiliated pa sa politiko, hello. At mga LGU na yung iba umaaray dahil hindi naman daw nila kaya. Tapos, maganda sana, education, agriculture, health. Yung agriculture naman, sangkatutak naman ang dinagdag sa ating farm-to-market road. 16 billion, naging 33 billion. Higit pa sa doble.
O anong ibig sabihin nun? Apo Deo? Lakay Deo, di ba sa atin, ang farm to market road ay tinatawag farm to pocket road. Dahil parati na lang, ewan ko, talaga naman di mo maintindihan kung saan napupunta. Ganun nga. Tapos sa agriculture naman, maganda sana, national irrigation. Pero bakit communal system? Samantalang yung imbakan ng tubig, magat, pantabangan, lahat yan sira-sira na, mga luma na, yung mga big time, wasak na. Eto na naman sa communal irrigation, ibibigay na naman sa kani-kanino at saka sa national irrigation system na napakalabo ng plano. Higit sa lahat, maganda sana ilalagay sa health. Pero magtataka ka, imbes na palalakihin yung ating mga ospital, dagdagan yung gamot, gawing libre yung mga indigent na totoo, naging puro infrastructure, pagpapatayo ng mga kung ano-anong health facilities na kaya naman ng ating LGU at saka hindi kaya ng public works. Bakit dinagdagan niya ng bababa ng performance? Higit sa lahat, talagang lumobo yung MAIFIP. Naku, yung MAIFIP. Bonggang-bonggang ayuda to death. Ano ba to? Puros ayuda. Pati yung sa agriculture, may bago ngayon, never heard to ha. Sumulpot lang to sa BICAM, kaya naghihiyaw kami. Presidential Assistance to Farmers. Nako ha. Wow. Biglang sumulpot, tumataginting na 10 billion. Saan kaya mapupunta yan? Tinatanong ko nga, may extra 10 billion na ayuda. May AIX na, may tupad na, may MAIFIP na, may kung ano-ano pa. Meron na naman bago. Ito na naman, Presidential Assistance to Farmers. Di natin pinagkakait ang tulong sa magsasaka kasi talagang malubha ang sitwasyon nila. Pero ang tanong, sino na naman magbibigay niyan? Alalahanin, may impeachment, aray ko, higit sa lahat, may dalawa na namang eleksyon, ang farm, at saka barangay election, baka naman na yan ang tumutulak sa kung ano-anong giniling na baboy dito. Naku po. And of course, yes. Senator, ano ang nangyari? Tinutulan nyo pala ito sa BICAM. Bakit nakalusot pa? Bakit inaprubahan ng mga ito? At ito naman makasama nyo sa Kongreso, mainit pa yung issue ng mga iskandal, insertion na ganyan. Meron pa rin. Paano nangyayari itong ganito? Ewan ko ba, ayaw ko na talaga. Pumunta nga ako, nagtsatsaga ako hanggang alas 2, alas 3 ng umaga. Talagang hindi ko na kaya, tumatanda na tayo, yung mga puyatan na yan. Kaya ganito yung boses ko, hindi na bumabalik. Pero tiniis-tiis namin, pero ganun pa rin, talagang marami sila at talagang pinipilit. Wow. Nag-live stream, bigyan natin ng credit. Nagpaka-transparent kuno, nag-effort. Pero alam naman natin yung live stream, mayat-maya sinususpenso. Mayat-maya may telephone call galing sa kung kanino. May utos sa itaas at sa ibaba. Nako, talaga naman, maloloka ka talaga doon. Kaya antay kami ng antay, mas mahaba yung antayan kesa sa debate. Kapag debate naman, parati naman ako datatalo kasi mag-isa lang ako. Si Bongo na minority din, nag-pack up na. Buisit na. Ayun. Kaya dagdag ng dagdag, kung ano-anong dinagdag, talaga masyasyak ka. Yung MAIFIP, tulong talaga sa tao yon. Malaking tulong sana yon sa mga nagkakasakit sa ospital. Ang tanong ko, bakit gagawin na namang ayuda? Bakit hindi nilang ibagsak sa mga local hospitals? Ayan, at saka yung mga doktor mag-decide kung sino talaga nangangailangan. Huwag na kaming mga politiko. Ano naman alam namin dyan? Di naman kami doktor, di naman kami kapamilya. Bakit naman kami ang pupuntahan at hihingan yan? Mas maigi, doon na sa ospital, doktor na magsabi. Para talagang mabigay na hindi politika.
So yun ang mga objection ko at ano man ang gawin, tipahin, tadtarin, parte-partehin, ang karne, ang baboy, siya pa rin. Pork pa rin yan. Pipirmahan ngayon ng inyong kapatid, ang Pangulong Marcos, ang budget. Wala ba kayong imumungkahi dyan na i-veto? Ayan, tulad sa proposal ng Social Watch Philippines na yung 319 billion pesos na insertion, dapat daw i-veto yan. Hindi pa kayo pupunta ng Malacanang ngayong umaga? Sabi pumunta daw, pero nahihiya naman ako at hindi naman ako pumirma na naman. Parang aanhin ko naman ang posing-posing doon. Kakahiya naman. Samantalang hindi rin ako sang-ayon dito sa mga giniling na pork. At saka, pambihira talaga. Isipin mo yung mga pensyon. Ayan, yung pensyon at benepisyo ng mga empleyado ng gobyernong tinipa-tipa na naman, binawasan na naman. Wala pa sa kalahating original. Pati yung retirement benefits, terminal leave. Isipin mo yung mga lola, mga nanay at tatay natin nagtrabaho sa gobyerno ng dekada-dekada. Wala na yung kanilang mga pensyon. Inubos na ng kung ano-anong ayuda at kalokohan. Kaya ako nag-o-object dito sa budget na to. Hindi ito budget para sa kaunlaran, para sa tulong sa tao, kundi sa pamumulitika na naman. Gilingin man at parte-partehin man, ganun pa rin ang epekto. Ayan, ito ba tama ka, Senator Amy, paghahanda ba ito sa eleksyon at sa impeachment? Ayan, sabihin natin masakit mang sabihin pero panuhol. Para ayun na nga, nakakapagduda, di ba? Bakit ganun kalalaki ang ayuda? Talagang, ano ba nangyari? Hindi ba dapat ilagay mo na lang yan sa national disaster? Ayun, para yung mga tinamaan ng calamity. Tapos yung kung ano-anong kinakailangan sa tubig, dapat doon na lang pinunta, di ba? At saka yung tulang sa ating mga magsasaka, higit sa lahat, sa mangingisda. Bakit naging ayuda lahat? Yan ang malaking tanong. Ayan. At yan din ang tinatanong ng World Bank, ng ADB, lahat ng pinangungutangan natin. Sabi ng Hapon, talagang sumugod na sa Malacanang at nagtanong yung mga Japanese na lenders natin, paano kami babayaran nito? Nagtataka din sila at nangangamba. Ayan, speaking of Japanese projects, itong subway, Senator, kung binawasan ng budget yan, so para may pagpapatuloy yan, yan ang inaasa nating makatulong para maibsan ang traffic dito sa Metro Manila. Yun na nga, binawasan ng more than 1/2, 45B yan. Talagang 45B ang ating utang dyan, no? 45 dapat yung part natin. Binawasan ba naman, naging 20B na lang, wala pa sa kalahati. Wow. Ano ba naman yan? At sabi nila, ang dahilan daw, delayed na delayed. Sa loob-loob ko, delayed nga kasi hindi kayo nagbibigay ng pera. Patay Puro tayo saan dyan. program. Pambihira. Tapos meron pa yung isa yung commuter train sana. North to south yun, Metro Manila rin. Naku, binawasan din na napakalaki. Mula sa 76, naging 28 na lang. Wala ba nga sa kalahati? Wow. Kaya wala na tayong maaasahan na improvement sa traffic. Maliban pa sa kapalpakan ng January 5, today. Higit sa lahat na yung pag-asfalto sa EDSA. Nako, tagpi-tagpi, pahid-pahid lang. Ayan, wala bang din na ba kayo pinapahinggan ng ating Pangulo? Dahil alam po yung Senator Amy, masakit sabihin pero ngayong 2026, lemdak na po ang inyong kapatid. Pagka ganito ang mangyari, paano pa mariredeem ang magandang pangalan ng mga Marcos? Kung ganito pong nakita natin na hindi po papunta sa kaunlaran ang ating pamahalaan, ating gobyerno. Oo nga, yung ating budget, talagang, kumbaga, hindi tayo nag-i-invest sa ating kinabukasan. Walang kalsada halos, walang malaking project. Yan. Nakakapanlumo yung inaasa-asahan ng tao noong 2022 at binoto yung Marcos, infrastructure na bonggang-bongga katulad ng ama ko. Kaya nabigo ang tao at ako'y hiyang-hiya, nang hihinayang ng todo-todo. Kasi ang ganda sana ng umpisa at nauwi sa ganito, nakakapanghinayang talaga. So, eto nga,
Mabigat nga eh. Holiday season, di na kami nagpa-family reunion. Ano ba, ano ba yan? Ganun ba? Anyway, sa ibang issue, Senator Amy, bilang chairperson mo Pero ng... magpapakasal na si Gob. Yung dati nating Gob sa Ilocos. Si Matthew, eh, Gob. magpapakasal this January. Oo, sa wakas, magpapakasal. Matandang binata na rin, 37. Aba, sino ang papangasawa ni Governor Matthew? Yung dati niyang girlfriend, yung forever niyang girlfriend na si Jamie Herrell, na mahal-mahal namin. Jamie Pero Herrell. Pre-COVID pa siya. Oh. Talagang naman, ang Jamie Matyaga. Ayan, magkapakasal na sila sa Cebu at pagkatapos nun may Ilocos reception din. Wow, kailan ang kasal, Senator Amy? January, 9. Garden lang, hindi siya Wow. bonggang hotel. Magmumukha lang bongga kasi napakaganda naman ni Jamie at lahat ng bridesmaid niya ay beauty queen. Wala Wow. tayong magagawa. Ayan, Ganda talaga. Aba, sa Friday na, kasabay ng traslasyon sa Quiapo. Ayan, Black Nazarene. Tama. At saka first day ng sinulog. Balik na naman tayo sa traffic. Ay, ayan. po. Ayan. Anyway, congrats kay At Governor... tapos, Opo. yes. Ayan, congrats kay Governor Matthew. Ayan, at sa ibang issue, Senator Amy, ayan, bilang chairperson po ng Committee on Foreign Affairs, anong reaksyon dun sa ginawa ng Amerika dito sa pag-aresto kay President Maduro dun mismo sa kanilang bansa sa Venezuela? Oo, doon mismo sa bahay niya. Nabanggit mo nga si Salvador Allende, si Noriega, at yung iba't iba pang dinampot. Nakakapagtaka. Nung una sabi, narco-politics. Eh, paano naman magiging narco-politics yung ibang may kaso? Pinalaya. Samantalang ito, sinugod, kaya marami nagsasabi tungkol daw sa langis. Ano man yan, talagang nakakanervyos sa Pilipinas kasi anong maaasahan natin sa kaalyado nating mga Amerikano kung ang batas na international law talagang sinasantabi na nila. Sa akin, maliban pa sa pagiging chairman ng Foreign Affairs, personal din sa akin yan kasi Bakit po? parang bumabalik yung 1986 Ayun nga Parang oo. tinangay rin yung tatay ko, na-kidnap din kami sa Malacanang mismo ng mga Amerikanong helicopters saka aeroplano. Dinala kami sa Anderson Air Base doon sa Guam. Matapos yun, sa Hicam naman, sa Honolulu. Talagang bad trip ako sa itsura ng mga ganyang happening. Ayan, so wala ba kayong sa bagay kung ang United Nations mukhang wala nang nagagawa. Ayan, tayo pa kaya na malit na bansa. Ayan, eto sabi, ito ay malinaw na kaso ng kidnapping din. May magagawa ba ang International Criminal Court dito? Kaya nga, pambihira talaga. Tsaka, ngayon, lahat ng makakapangyarihan, malalaking bansa, Ayan, China, nako. Russia, makikidampot na rin sila Ayan. kasi bale todo na to Labo-labo na, karambola na. Wala nang batas, hindi talaga tama itong nangyari dito. At kailangan mag-isip-isip tayo kung ganito na talaga ang patakaran, palakasan, brasuhan, kidnapan, talagang ano na ang laban ng isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas. Kaya kailangan magpatibay tayo, at maging self-reliant. Huwag tayo umaasa sa kung sino-sino. Yan ang mabigat, di ba? Kasi kaalyado natin yan. Bakit ganyan ang aste? Hindi tama. Ayan, police dog of the world daw kaya... Asong ulol naman. Asong ulol. Asong ulol naman ang nangyari. Grabe naman. At saka kaduda-duda naman, talaga bang drugs yan o langis? Langis, Yan ayan. ang mabigat. Kaya eto nga, ano bang klaseng New Year to? Puro masamang Yung balita. nga po ayan. So Senator, I mean ngayong 2026 kung ganito ang nangyayari sa ating sa administrasyon ng yung kapatid, yung ading. Ayan. So ano na ang future ng ating bansa? Ano ba ang nakita niyo ngayong 2026? Ito pa may impeachment pa kay Vice President Inday Sara na inyong kaalyado. So ano na ang mangyayari?
Wala eh, yun na nga, bardagulan na lang yata lahat eh. Kaya nga inaasahan ko, kaya nagtsatsaga ako sa BICAM, nagtsatsaga ako sa Senado. Pack up na nga si Robin Padilla, ayaw na daw niya. Sabi niya, hindi na daw siya tatakbo, wala na kayo dyan. Ayaw na nga niya, si Bongo nga eh, pack up na rin siya dun sa BICAM. Si Bato naman, nagtago na lang ng pilit, aarestuhin na naman daw. Yung iba naman, kakasuhan, si Jinggoy, si Joel, dadamputin daw lahat ng kasamahan namin, pati yung mga retirado na, katulad ni Bong Revilla. Paano ba ito? Talagang minsan, napapaisip ako, bakit pa ako naging senador? Ganito kagulo, umuwi na lang ako sa amin. Ano ba mangyayari? Talaga naman. Ano ba ang mangyayari sa inyo mga kasama sa Senado na na-involved sa flood control scandal, Senator Amy? Kaya daw po di pa nakakasuhan. Nag-aantay na lang. Aha. Nag-aantay na lang yata at naghahanda na maaresto. Ganon din si VP, nag-aantay din. Alam na mai-impeach. Ganon na lang paano pa tayo aahon nito? Puros politika na napaka-toxic ang inuuwian. Nag-uumpisa pa lamang tayo ng bagong taon, imbes na pag-asa, imbes na mga panaginip ng bawat pamilya, ang ating inaatupag talagang puros kaguluhan, away, politika. Ayan, nako, nakakalungkot. Anyway, Senator Amy, ayan na, ang inyo pala magiging daughter-in-law ay naging reyna ng aliwan dito sa DCRS noong 2013 at naging Miss Earth at 2014 pala siya. Ay, gano'n. Hindi ko alam yung aliwan. Alam Ayan, ko, Miss Earth siya noon. 2014. At naging broadcaster din yun eh. Oh, Oo, lumalabas sa tama, TV yun. Oo. Tama na interview. Kaya lang bulol nga magtagalog. Binibiro ko nga mag-aral ka magtagalog. Kasi si Buana, ayun, tama, nakakatuwa Buana, siya oo. magtagalog. Tama na interview pa namin dito sa Reyna na Aliwan noong 2013. Anyway, Senator. Talaga? Opo, yan. Anyway, Senator Amy, maraming salamat. Happy New Year. Naimbag nga bigat, naragsak nga barong atawen. Sana may pag-asa pa tayo ngayon 2026. Thank you. Nagasa tambaro at tawen. Thank you very much. And dasal-dasal na lang. Laban-laban na lang. Wala kang message sa Pangulong Marcos ngayong 2026? Well, inaabangan natin unang-una today anong itsura kung may veto man. Kasi sabi i-review kaya natagalan daw. Sana nga natanggal itong mga giniling na mga pork na kahit iba itsura, ganun pa rin. At higit sa lahat, magpakatibay, wag magpapatulak sa mga kung sino-sinong demonyo at satanas dyan sa palasyo. Senator Amy, maraming salamat. Thank you. Just again na apo na imbang bigat na. Thank you. Happy New Year. Dummy.